Mga kapuso, ang flood control project na inaasahang proteksyon, siya pa palang maglalagay sa panganib sa buhay ng mga taga-Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ayon po yan sa ilang apektadong residente. Pinondohan pa naman yan na mahigit 200 milyong piso pero tila substandard dahil winasak lamang ng nagdaang habagat. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng walang patid na ulan dulot ng habagat noong nakaraang linggo, mabilis na pumasok ang tubig sa bahay nila dyan dito sa barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ang tubig parang flash flood na pumasok sa kanilang kusina, nanganib di lang pati sa kanilang buhay, pati na rin sa mga alagang baboy at kambing. Gaya sa maraming barangay sa Abra de Ilog at probinsya, dati na namang binabaha ang kanilang lugar. Pero ang buong akala raw nila, mahihinto na ito matapos itayo sa kanilang barangay ang milyon-milyong pisong halaga ng flood control project at river wall. Ay, napakahirap po. Sobrang hirap, di po namin alam kung saan kami pupunta. Tapos yung po mga gamit na importante, hindi namin saan ilalagay. Ganun po, pati lalo na yung mga bata, ganun po. Hindi po namin alam kung saan kami basta-basta agad susuot. Ang dahilan ng mala flash flood na baha sa barangay, itinuro sa nawasak na river wall na ito na proyekto ng DPWH base sa transparency.bettergov.ph portal. Nagkakahalaga ito ng mahigit 232 milyong piso. Sa dokumentong nakuha ng GMA News mula sa LGU ng Abra de Ilog, nakapangalan sa isang Anore Construction ang kontraktor nito. Nakitaan daw ito ng maraming bitak sa sementadong bahagi at ang mga steel sheet pile ay pinaiksi at ginawang 3 hanggang 6 na metro na lamang. Nang masira ito, nakita ng mga opisyal ng barangay ang kalidad at uri ng materyales na ginamit. Parang maliit naman po yung ginamit na na bakal. At tapos yun po, medyo may kanipisan din yung buhos ng simento. Kaya siguro nung paglakas ng tubig, nawas out kagad. Ang kawalan naman ng tamang river protection wall project sa ilang bahagi ng bayan ang sinisilip na dahilan ng ilang residente kung bakit bumigay ang ilang kabahayang nakapwesto sa tabi ng ilog nitong nagdaang habagat. Gaya ng bahay na ito. Panipis po ng panipis ang puwang ng lupa doon po sa ilang kabahayan at ang pinaghahandaan po ngayon ng mga local officials ng bayan ng Abra de Ilog ay ang dumating na bagyo at ang inaasahang pag-intensify ng habagat. Even the LGU, hindi namin, parang dumating na lang yung project na hindi nag-knock sa aming LGU. Kaya hindi kami masyadong aware dun sa mga flood controls na dumating dito sa bayan namin. Dahil dito, kanya-kanyang do-it-yourself o kanya-kanyang flood control muna ang mga residente sa tabi ng ilog. Katulad po nito, nag-sandbag po yung mga bayanihan po ito. Nananawagan po na tulungan sila kahit sako, gabion wire para po maprotektahan nila yung lugar nila. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Abra de Ilog. Dahil pabugso-bugso pa rin ang ulan, ngayong hapon ilang landslides na naman ang naitala. Gaya dito sa isang bahagi ng Apias Road na natabunan ng lupa mula sa katabing bundok. Sa isang liblib na sitio ng Barangay Alacaak sa bayan ng Santa Cruz, aabot sa mahigit 2,000 mangyan ang tila na trap sa kanilang sitio matapos mawasak ang isang bahagi ng intake dam na nagsisilbing access road o pangunahing daanan ng mga katutubong mangyan papunta at palabas ng kanilang komunidad. Ang mga naglalakihang semento ay nasa katabing ilog pa ng aming bisitahin. Ang pagkasira ng dike road sa lugar isinisisi naman ng barangay officials sa hindi pa natatapos o hindi raw natapos na flood control project sa kanilang barangay. Kung hindi natin maaksyonan ay isang dilubyo, hindi lamang po sa isang barangay, kundi sa 5 barangay dahil ito ho'y libu-libong ektaryang lupain ang masisira at mawawasak po. Hindi pa malinaw sa sumbong ng Pangulo Portal kung sino ang kontraktor ng DPWH flood control project na ito. Wala pa ring tugon ang DPWH Mimaropa sa aming mga emails at inquiries. Mula rito sa Occidental Mindoro, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Magandang
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dinadaos ngayong sports competition sa Beijing, China, nasulot daw mula kay Usain Bolt ang titulong fastest man in the world. Yun nga lang, ang bumasag ng record, hindi isang tao kundi isang robot. Sa karerang ito, may bumasag na raw sa 100-meter record ng fastest man in the world na si Usain Bolt. Nagawa kasi niya ito sa loob lamang ng 9.39 seconds o 0.19 seconds na mas mabilis kaysa sa Jamaican sprinting legend. Pero ang umagaw sa titulo, hindi tao, kundi isang robot. Siya si Tiangong Ultra, isang humanoid robot na kabilang sa mga 2,000 robots na kalahok sa dinaos ngayong World Humanoid Robot Games sa Beijing, China. Sa naturang palakasan, maghaharap-harap ang mga kalahok na robot sa iba't ibang sporting event, gaya ng sprinting, sparring, at football, pati na mga scenario-based contests. Ang 9.39 second record ni Tiangong Ultra, nasungkit nito sa preliminary heat pa lang ng 100-meter race. Malaki raw ang in-improve ni Tiangong Ultra kumpara ng sumabak siya sa World Humanoid Robot Games noong nakaraang taon. Ang naitalaan niya kasing oras last year, 21.50 seconds. At hindi lang daw si Tiangong Ultra ang nakatalo sa record ni Bolt. Maging ang second kasikit Tiangong Ultra na si Lightning, mas mabilis din daw ang naitalang oras. 9.47 seconds lang. Si Lightning din daw ang nanalo sa humanoid half marathon sa taong ito. Ang kanyang oras, 50 minutes and 26 seconds. Mas mabilis ito kumpara sa pace ng elite men's human world record. Yung mga robots na nandyan, some of them are specifically talaga designed para mag-excel sa isang area niya. Talagang in-optimize yung design. Ang difference kasi, ang versatility po ng tao is we are well adapted. So sa everyday tasks, the versatility po ng tao, hindi pa rin tayo na mapapalitan ng robots. There is this line between autonomy and human control. The objective for these commercially made and industrial robots is towards repetitive tasks where human intervention, supervision is still necessary. No one in the factory is going to let the robots just do it without human interventions. Ang World Humanoid Robot Games, hindi lang sinusubok ang kakayahan ng mga humanoid robot. Pinapamaras din dito ang latest achievements sa robotics at artificial intelligence. Pero kilala niyo ba kung sinong tinuturing na ninuno ni Tiangong Ultra, Lightning, at iba pang humanoid robots? Kuya Kim! Ano na? Ang tinuturing na unang modernong humanoid robot sa kasaysayan ay si Waseda Robot Number 10 Wabot 1. Siya ay isang full-scale humanoid robot na dinevelop ng Waseda University ng Japan. Ang kanyang taas na sa 160 centimeters at tumitimbang naman siya ng halos 100 kilos. Para siya makagalaw at magawa niya ang kanyang mga function, meron siyang limb control system, vision system at conversation system. Pati na external receptors, artificial na mata, tenga, bibig at tactile sensors. Dahil sa mga ito, si Wabot 1 may tutulad daw ang kakayahan at mental faculty sa isang 1.5-year-old na bata. Ang pagkabuo kay Wabot 1, tinuturing na isang mahalagang milestone sa development ng mga modernong humanoid robot. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante La Chica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Biniverify ko po kay Colonel La Chica. Si Colonel La Chica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante La Chica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay La Chica.
Sila Chica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. Siya rin ang namahala sa pamamahagi ng pera at nagsabi kung saan ito napunta. Siya po ang tinalaga ng aming Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Kanina, nakausap ng GMA News sila Chica. Tumanggi siya magbigay ng pahayag on-cam pero ang sabi niya, handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Sa isang statement rin, sinabi rin nila Chica na kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumestigo. Handa raw siyang sabihin ang totoo ng naaayon sa batas at security restrictions. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng prosecution kung ipatatawag nila sila Chica para tumestigo. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumailalim din siya sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue. Kanina sinabi ng AFP na itinigil na raw nila ang investigasyon. Nirecommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Sa ngayon, aktibo pa sa serbisyo sila Chica pero wala siyang assignments mula noong October 2025. Nagsilbi siyang hepe noon ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Naroon siya noong 2024 habang inililipat ng ospital ang Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Ang naging sanhi para ireklamo siya ng PNP dahil sa paghadlang umano sa pagpapatupad ng legal detention order ng Kamara. Ibinasura ito kalaunan ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang palasyo, naniniwalang dapat na imbestigahan ang papel nila Chica sa pagpapatupad ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mabilis na chika tayo para updated sa showbiz happenings. Julie Bear got the dance moves. All eyes ang lahat sa SB19 dance cover ng kapuso couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Na para bang ready na siya for her own solo concert? Todang bait ni Zephanie sa kanyang pinusuang cover ng Great Expectation by Sienna Spyro. Nasa TV na ang Forever! Simula September 12, mapapanood na ang pambansang storyteller na si Papa Dudut sa drama anthology na Barangay Love Story. Umaapaw na ang emergency room sa San Lazaro Hospital sa Maynila sa dami ng pasyenteng may leptospirosis. Kaya naghahanda na raw ang Department of Health sa posibleng pagsipa pa ng dami na nagkakasakit sa susunod na linggo. Nakatutok si Mariz Umali. Umabot na sa labas ng emergency room ng San Lazaro Hospital ang fast lane ng mga suspected leptospirosis cases na nagpapagamot ngayong araw. Si Nanay Lolita naiyak na sa takot. Namatayan na raw siya ng anak noong 2021 dahil din sa leptospirosis. Ngayon naman, naninilaw na ang mga mata ng apo at pinaniniwala ang may leptospirosis na rin. Lagi po sila naglalaro po sa baha. Nangyari na po sa ano ko, kaya yun, natatakot na talaga ako. Hindi ko na talaga makakayanan pag nangyari pa yan. Tuyaway ako ng saway. Ayaw nila ako pakinggan. Nangangali yung galito niya, yung paa. Tapos dura siya ng dura. Naghihintay din sa fast lane ang 14 anyos na si Joven na sumama ang pakiramdam matapos lumusong daw sa baha. Ilang araw lang po, nagkaroon po ako ng nagkalagnat po ako. Sumait po yung balakang ko. Lagi mag-iingat. Pag may baha, wag na tumuloy. Napasugod din sa San Lazaro Hospital ang 22 anyos na si Daniel matapos di gumaling-galing ang paa niyang labis na namaga matapos lumusong sa baha nung kanya raw kaarawan para mamili ng panghanda. Nakita ko po yung mga ibang leptos na mahina na po eh.
Tapos yung nakatabi ka pa po rin sa Bulacan, nire-revive na. Natakot na po. Ang buong emergency room okupado na lahat ng may leptospirosis. Inabutan naming namimilipit sa sakit ang sidecar driver na si Jesus. Bumabiyahe po ako, ma'am. Lagi naman ba naman sa amin. Sobrang sikip na po ng dibdib ko, tapos hindi na po ako nakakahinga. Tapos ang sakit na po ng binti ko, hindi na po ako nagkano nakakalakad. Dahil sa dami na rin po ng mga pasyenteng may severe leptospirosis, ay kinailangan na pong buksan ito 24/7 mula noong linggo para matugunan kaagad ang pangangailangan ng mga pasyente para sa dialysis. Nag-stomach cramps na po ako, vomiting, spitting, dizziness po. Yun siya. Wala po sa kaisipan ko na madadialysis po ako. Malungkot po. Kasi malilit pa po yung mga anak ko. Dito sa San Lazaro Hospital, umabot na sa 135 ang mga admitted leptospirosis cases. Mas mataas na kumpara sa admitted leptospirosis cases sa parehong panahon noong 2025 na umabot sa 131. This is 15 patient more from our reserve beds intended for leptospirosis. Hindi pa to ang peak ng leptospirosis kasi tinitingnan namin na ang incubation period ng leptospirosis is between 2 days up to 30 days. Nakikita namin na ang magpipik ang leptospirosis surge is August 31. Kaya ang ilang mga pasyente sa cot o folding bed na nakahiga para lang mapagkasya. Umabot naman sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Ang mga leptospirosis na in severe form, meron po silang 50% mortality rate sa libro. Yun yung aming panawagan sa kanila dahil ang bacteria is ang leptospirosis ay isang simpleng bacteria. Kaya po natin siyang gamutin ng antibiotic. Sa NKTI, umabot na sa 48 ang leptospirosis cases ngayong umaga. Handa naman daw ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Pinahigting nila ang referral system para maiwasan ang pagdagsa ng pasyente sa iisang ospital. As of August 22, nasa 4,285 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mababa ng 37% kumpara sa 6,839 na kaso na itala sa parehong panahon noong 2025. Kami rin ay nakikipag-usap sa mga pribadong ospital na kapag talagang may surge ay gamitin yung kanilang supposedly 10 to 15% na no balance bill bed. Meron tayong 3.1 million capsules na available. So nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI, nandiyan po ang PGH at kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Pagre-regulate sa social media platforms at pagpapanagot sa kanila ang nais ng ilang mababata sa Senado. Kasunod yan ang mga insidente ng karahasan na napopost online. Nakatutok si Mark Salazar. Kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa loob ng mga eskwelahan kung saan ilang estudyante na ang namatay at nasaktan, namumuro sa Senado ang mga social media platform dahil sa pagkalat ng mga content na nagtuturo ng karahasan sa bata. Algorithms are deciding what they see next. One video leads to another. One search leads to another community. And for vulnerable child, sometimes one click is all it takes para ma-expose sa grooming, violent content, extremist material. Kailangan bang i-post yung larawan ng batang shooter sa Zamboanga na may mga mahal din sa buhay na duguan? Kailangan din bang ipakita yung mga batang perpetrators sa Tacloban? Policy written on a website means very little if your algorithms and moderators allow prohibited content to be uploaded online and remain there for millions of people, including children, to see it. Hindi maaring ang kita ay pribado, ngunit ang social cost ng kapabayaan ay pasan nating publiko. Sasabay na raw ang Senado sa pagkilos sa buong mundo laban sa masamang epekto ng SOCMED. Hindi man total ban ang mangyari, dapat daw regulated ang platform sa bansa. Yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral.
Pag nagba-viral kasi, pwede mong i-monetize, pwede kang kumita doon. Kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures. Para raw mapanagot ang mga social media platforms, dapat may country representative sila rito. Mahalaga yung magkaroon talaga ng juridical entity. Importante po na ang bawat entity na iyon ay may opisina dito mismo sa Pilipinas para kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila, yung mga law enforcement authorities natin, yung mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa. Ang Malacanang ipinunto rin ang mabagal daw na pagkilos ng mga online platform tuwing may reklamo. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Pero malayo-layo pang usapan ito. Ang mga diskusyon para rito ni-refer pa lang sa Committee on Public Information. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinagot ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang ilang issue sa pagbaha sa ilang lugar sa lungsod na iniulat po namin dito sa 24 oras noong nakarang August 14. Ayon po sa Department of Sanitation and Cleanup Works ng lungsod, kasama talaga sa flood-prone areas ang mga bahagi ng Barangay Del Monte na kasama sa ulat sa mga binahang lugar sa lungsod. Sadyang mababa raw ang mga lugar kaya hindi raw maaring isisi lamang sa pagbara ng mga basura sa drainage ang pagbaha roon. Dahil naman daw sa engineering and flood mitigation interventions na ginawa sa bahagi ng G. Araneta Avenue, ipinunto nilang mas mabilis ang pagbupa ng baha roon sa kabila ng malakas na pag-ulan. Paglilinaw naman po sa ilang video na ginamit sa aming ulat nitong August 14, hindi po sa Quezon City, kundi sa Pasay kuha ang tambak ng basurang hinahakot dahil inanod sa Manila Bay. Less than a month na lang bago mapanood dito sa Pilipinas, kaya di na maitago ng mga bida ng Forgotten Island na sina Liza Soberano at Her ang kanilang excitement para sa Filipino-inspired animated film. Makichika kay Nelson Canlas. I'm Joe. I'm Liza. Uy, Philippines! Sadyang napapawaw ang mga Pilipino sa tuwing may makikitang Pinoy na detalye o attribute sa isang foreign film. Kung dati isang Pinoy detail lang sa Hollywood, proud na tayo. Ngayon, may isa ng Hollywood animated film na hindi lang may Pinoy references. Tayo na mismo ang kwento. Mula sa pamilya, pagkain, hanggang sa mga detalyeng tayong mga Pinoy lang agad ang makakapansin. Pinoy culture ang nasa puso ng DreamWorks animated film na Forgotten Island. Pinagbibidahan ito ni na Pinay Hollywood actress Liza Soberano at Filipino-American multiple Grammy winner Her. Humarap ang dalawang bida sa isang media conference kanina, kasama ang mga direktor nilang sina Joel Crawford at Januel Mercado na may Filipino roots. Para kay Liza, personal ang koneksyon niya sa kwento. One of the things that instantly drew me into the project, because I'm also a Lolo and Lola's girl. I grew up with my grandparents, they raised me. And so I was like, that family dynamic is so accurate. Pati raw ang maliliit na detalye sa bawat eksena, parang may nakatago pang surprise para sa mga Pinoy. Almost like every single scene has some sort of Easter egg where I feel like Filipinos, when we watch it, will be able to identify that and be like, oh my gosh, they know us, they see us, they care about us. Para naman kay Her, may isang reaksyon siyang pinaka-aabangan. Ang say ng kanyang nanay. She's on her way here now, hopefully to watch it tonight. Honestly, she was very emotional, but she has no idea what to expect. Literally no idea what to expect, because I didn't give it away, and she loves surprises. So she was like, don't tell me. At bago pa man mapanood ng kanyang mom ang pelikula, may prediction na si Her. I cannot wait to see her face though. I know she's gonna cry.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa presyo ng mga bilihin ngayon, hanggang saan aabot ang 70 pesos mo? Pwede ka bumili ng $1, may sukli ka pa. Pero para sa 11 taong gulang na binatilyo sa Iloilo City, ang 70 pesos kayang magbigay ng ngiti sa kanyang mama. Wow! May munting regalo siyang handog, pampawi kahit sandali sa hirap at sakripisyo ng ina. 70. 70 nga tama. Para kay sino gani? Birthday ni mama. Mula eskwela, diretso sa flower shop na ito si Jamin para itanong kung may mabibiling bulaklak ang hawak niyang 70 pesos. Pero pera na pinag-ipunan daw niya. Naantig mga kapuso ang may-ari po ng shop sa dahilan ni Jamin kaya agad na gumawa ng bouquet at inilagay sa plastic para hindi ito marumihan. Abay, imbis na mag-bike, naglakad na rin si Jamin para masigurong hindi masisira ang biniling bulaklak para sa birthday ng kanyang ina.